Paano tinatarantado ng mga bangko ang mga fraud victim card holders nila? May nalaman akong impormasyon galing sa isang may kapangyarihan na nanggaling sa isang kilalang organisasyon. Literal na kilalang organisasyon ito na tungkol sa mga nabiktima ng fraud. Nabiktima kasi ako ng fraud, pati yung iba kong mga kasama ng fraud sa isang bangko na kung saan ayaw i-dispute ang mga transactions namin. Ang iba sa amin ay nakapagbigay ng OTP, ang iba naman ay hindi nakapagbigay ng OTP. Majority nakatawag naman within 24-hour period. Ang sabi ng CSR ng bangko sa amin ay naka-floating status pa daw itong mga transactions na reported as fraud. Sa totoo lang, pwede pa yan makancel, sabi sa akin ng nakausap kong attorney, which happens to be a former banker. Pahirap ang mag-cancel ng transaction talaga sa mga bangko, lalo na kapag nailagay di umano ang OTP or CVV code. Ang iba pa nga, sa totoo lang, automatically pa na nag-transact na lang kahit walang naibigay na miski anong codes. So ito na nga, etong malupit na sikreto na sinabi sa akin ng may kapangyarihan na ito. May mga insurance claims palang nakukuha sa mga private insurance company ang mga bangko natin na tinatawag na loan loss protection insurance. Ano ba ito? Sa madaling sabi, insurance ng bangko para sa possibility na hindi sila bayaran ng kanilang mga borrowers o sa kaso namin ng mga nabiktima ng fraud. Lahat ng credit card transactions natin ay naka-insured na. At para mabawi ang nawalang pera ng bangko dahil sa nabiktima ng fraud ang card holder nila, ay i-claim lang nila yung nawalang pera dyan sa insurance company kung saan sila kumuha ng insurance. Heto mas pinakamalupit. Pinagbibili pa di umano ng mga bangko ang information ng mga biktimang cardholders sa collections agency para singilin ang mga fraud victims na kung saan pipilitin pa din silang magbayad kahit na yung bangko ay nakuha na nila ang kanilang insurance claims doon sa private insurance company na nakatransaksyon nila. Ang iba pa nga dyan, nanghaharas pa ng mga fraud victims. Kaya nga, sa totoo lang, paldo-paldo talaga ang kitaan ng mga bangko sa mga fraud victims. Gaya mo kung ikaw man ay fraud victim. Di ba? Akalain mo yun? Biktima ka na, pinagkakitaan ka pa. Ang nakakapagtaka lang talaga bakit alam ng mga fraudsters sa mga card numbers ng mga card holder? Di ba dapat private information ang mga card numbers? Unless merong inside job na nangyayari dyan sa loob ng bangko. So, kung ganun pala ang galawan ng mga bangko sa mga fraud victims, do you think kailangan pang magbayad ng mga fraud victims? Your answer is good as mine. Biktima ka rin ba ng fraud? Message mo ako. Tutulungan ka namin at magtulungan tayo dito sa sitwasyon nating ito.